Kung lagi kayong nag-aaway, baka hindi mo pa alam ang love language ng asawa mo. At bago ka mag-react, hindi ko sinasabing hindi ka nagmamahala, nagmamahal ka. Pero tanong ko sa'yo, nararamdaman ba niya? Kasi alam mo ang masakit na totoo, hindi lahat ng effort nararamdaman, hindi lahat ng pagmamahal na iintindihan, at hindi doon nagsisimula ang away. Akala mo sapat na yung ginagawa mo, akala niya kulang ka. Hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil magkaiba kayo ng paraan. Sa psychology kasi, may tinatawag na concept si Gary Chapman na tinatawag nilang five love language. Ang bawat tao may sariling paraan kung paano niya nararamdaman ng pagmamahal. At kung hindi mo alam kung alin doon ng partner mo, kahit anong effort mo, pwedeng hindi niya maramdaman. Para bang nagsasalita ka ng Tagalog, pero Bisaya ang naiintindihan niya. Pareho kayong nagsasalita pero walang nakakaintindi. Kasi ganito po, may 5 love language. Una, word of affirmation. Proud ako sa'yo. Thank you. Mahal kita. Para sa kanya, ang salita ang nagpaparamdam. Kapag walang sinabi, walang nararamdaman. Pangalawa, act of service. Hindi siya kailangan ng salita. Kailangan niya ng gawa or galaw ba? Yung nagluluto ka, nag-a-arrange ka ng bahay, ang walang sinasabi. Doon niya nararamdaman na mahal mo siya. Pangatlo, nakakatanggap ng gift. Hindi sa mahal, sa thoughtfulness. Yung naaalala mo siya kahit sa pinakamaliit na bagay, doon siya natutunaw. Pangapat, quality time. Yung tipo bang buong attention, walang cellphone, hindi lakad ang kailangan niya. Ikaw, buo, hindi hati. At panghuli, physical touch. Yakap, hawak, kalapit. Doon siya nakakaramdam na safe siya, na nandyan ka. At alam mo ang pinakamasakit? Karamihan sa mag-asawa, binibigay nila yung love language na gusto nila, hindi yung kailangan ng partner nila. Ulitin ko, karamihan sa mag-partner, binibigay nila yung love language na gusto nila, hindi yung kailangan ng partner nila. Kasi ikaw, baka act of service ang love language mo. Kaya, nagtatrabaho ka ng todo. Nagpo-provide ka. At akala mo, sapat na yun. Pero siya, baka quality time ang love language niya. At habang nagtatrabaho ka ng todo, ang hinahanap niya, presence mo. Hindi yung sahod mo, hindi yung binili mo. Ikaw, yung oras mo, yung buong ikaw. At dun minsan talaga nagsisimula ang away. Binigay mo ang best mo pero hindi niya nararamdaman. Hindi mali ang puso mo ha, mali ang delivery. Kasi alam mo ang totoo, hindi issue na hindi kayo nagmamahalan. Hindi lang kayo nagkakaintindihan. Binigay mo yung paraan na gusto mo, hindi yung paraan na kailangan niya. At ganun din siya sa'yo. Kaya pareho kayong nagbibigay, pero pareho kayong kulang ang nararamdaman. Kasi sa behavioral science, ang miscommunication sa love language ang number one na dahilan ng emotional disconnection. Yung unti-unting pakiramdam na nandyan siya, pero parang wala. Yun ang simula ng paghihiwalay na hindi nagsimula sa galit, nagsimula sa hindi pagkakaintindihan. Kaya please tandaan nyo, bago kayo magtampo, bago kayo magalit, tanungin nyo muna, paano ba niya gustong mahalin? Dahil hindi ka kulang, hindi siya demanding, magkaiba lang kayo ng language. So ang tanong, alam mo ba ang love language ng asawa mo? Dahil ang solusyon, hindi ang mag-away ng malakas, ang matuto ng love language ng isa't isa. At kapag natutunan nyo yun, mas magiging tahimik ang bahay at mas magiging malinaw ang pagmamahalan.